Pagbati, ako nga po pala si Stephanie Matulak, ang unang reporter para sa Kabanata 10, ang panitikan sa Mindanao. Ang Mindanao ay ikalawang pinakamalaking pulo sa katimugang bahagi ng Pilipinas at isa sa tatlong pinakamalaking grupo ng mga isla sa bansa, kasama ang Luzon at Visayas. Ito ay may sukat na 74,663 kilometro kwadrado, mas maliit sa Luzon na may 10,000 kilometro kwadrado lamang. Ang isla ay mabundok at dito matatakbuan ang Bundok Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa. Ang Dagat Sulu ay nasa kanluran ng isla ng Mindanao, sa silangan ay ang Dagat ng Pilipinas at sa timog naman ay ang Dagat Kiveles. Ang Mindanao ay tirahan para sa karamihan ng mga Moro o Muslim sa bansa. Kinabibilangan ito ng 13 grupong etniko tulad ng Jama Mafun ng Cagayan de Tawi-Tawi, mga Irano ng Cotabato, mga Kaaga ng Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Oriental, mga Kalibugan ng Zamboanga, mga Maguindanao ng Maguindanao, mga Maranao ng Marawi, mga Palawon ng Malibog ng Palawan, mga Sama sa Tawi-Tawi, mga Sangil ng Sarangi, mga Tausug ng Sulu, mga Yaka ng Basilan at mga Bangingi ng Tungkil at Zamboanga. Ang grupo ng mga isla sa Mindanao ay binubuo ng mismong isla ng Mindanao, kasama ang Kapuluang Sulu at Timog Kanluran. Ang grupong ito ay nahahati sa 6 na rehiyon, na nahahati naman sa 25 mga probinsya. Ang 6 na rehiyon ng pulo ay ang mga sumusunod. Ang peninsula ng Zamboanga, Rehiyon Siyam. Dating kanlurang Mindanao ay matatagpuan sa tangway ng mismong pangalan. Ito ay binubuo ng mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at 2 lungsod at syudad ng Zamboanga at syudad ng Isabela na hindi sakop ng alinmang lalawigan. Ang syudad ng Isabela ang tanging teritoryong walang mismong isla ng Mindanao. Ito ay nasa Basilan. Ang administratibong kabisera ng rehiyon ay nasa syudad ng Zamboanga. Ang buong rehiyon ay isang probinsya na dating tinatawag na Zamboanga. Ang Hilagang Mindanao, Rehiyon 5, ay binubuo ng mga probinsya ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Ang lalawigan ng Camiguin ay isa ring pulo sa mga hilagang baybayin. Ang sentrong administratibo ng rehiyon ay ang Cagayan de Oro. Ang Davao Rehiyon 11, dating Timog Mindanao ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Mindanao. Ang rehiyon ay nahati sa mga lalawigan ng Davao Oriental, Davao, Davao del Sur at Lambak, Compostela, kasama pati ang lungsod ng Davao. Ang Golpo ng Davao ay nasa timog at ang isla ng Samal sa Golpo ay kabilang din sa mga rehiyon, pati na ang isla ng Sarangani. Ang lungsod ng Davao ang sentrong administratibo. Ang Soxargen, Rehiyon 12, dating gitnang Mindanao ay matatagpuan sa timog-gitnang bahagi ng isla. Binubuo ito ng mga probinsya ng Cotabato, Sarangani, Timog Cotabato at Sultan Kudarat. Kasama ang lungsod ng Cotabato, ang pangalan ng rehiyon ay isang acronym ng mga pangalan ng probinsya nito, kasama ang lungsod ng General Santos. Ang lungsod ng Cotabato na matatagpuan sa loob ng lalawigan ng Maguindanao, ngunit hindi kabilang sa nasabing probinsya, ay ang sentro ng administratibo ng rehiyon. Ang Caraga, Rehiyon 13 ay matatagpuan sa Hilagang Kanluran, parte ng Mindanao. Ang kanyang mga probinsya ay Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, na ang sentrong administratibo nito ay ang lungsod ng Butuan sa Agusan del Norte. Kabilang sa rehiyong ito ang mga nakaratag na isla sa Surigao del Norte tulad ng Isla Dinagit, Isla ng Siargao at Bukas Grande. Ang
Ang Autonomous Region in Muslim Mindanao o rehiyon ng ARM ay isang espesyal na rehiyon na kinabibilangan ng mga teritoryo kung saan mayorya ang populasyon ay Moro. Kasama dito ang halos buong Kapuluang Sulu, ang syudad ng Isabela ng Basilan ay bahagi ng rehiyong peninsula ng Zamboanga at 2 probinsya sa isla ng Mindanao. Ang mga lalawigang bumubuo sa Kapuluang Sulu ay Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang Basilan at Tawi-Tawi ay ang mga pangunahing isla na kanilang mga lalawigan. Isla ng Hulu naman ang sa Sulu. At mga probinsya na mismong isla ng Mindanao ay ang Lanao del Sur at Maguindanao. Ang sentrong administratibo ng rehiyon ay ang lungsod ng Cotabato sa hindi parte ng Autonomous Region Muslim Mindanao. Ang grupong etniko sa Mindanao ay may mga sariling katutubong panitikan kung saan ay ipapakita ang mga identidad nila bilang grupong etno-lingwistiko. Ang mga pagkakaiba na ito ay nagpapakilala sa kanilang kanya-kanyang mga kakayahan ng bawat grupo. Ang nag-uugnay lamang sa kanila ay mga kanilang pananampalataya sa Islam na kapansin-pansin sa kanilang mga katutubong panitikan. Ang halimbawa ng panitikan ay ang pamagat na si Anak at ang Uwak. Ito ay kwentong bayan, sali ni Patrocencio B. Villafuerte. Ang kwento ay tungkol noong unang panahon sa kaharian ng Agamaniyog. Ang makapangyarihang sultan ay may 4 na anak na babae, kabilang ang bunso na si Anak. At ipinatayo niya ang tore para sa kanila matapos makonsulta ang kanyang tagapayo. Isang uwak na si Mama Kakuwak ang nangahanap ng tulong para ilibing ang kanyang namatay na asawang si Odang. Ay tinanggihan ng 3 nakakatandang prinsesa, ngunit tinulungan naman ni Anak na ibigay ang maranyang libing ang asawa nito bilang pagpapasalamat. Binigyan siya ng uwak na isang halamang nagbunga ng dalanghita. Nang itago ni Anak ang isang bunga sa isang sisidlang kahoy, ito ay naging isang prinsipe ng susisan sa alungan na nag-alok na pakasalan siya. At matapos ang payo ng mga tagapayo ng sultan, idinaos ang kanyang maranyang kasal na ikinainggit ng mga nakakatandang kapatid ni Anak. Ang pangunahing aral sa kwento ay ang kabutihang loob at kabutihang pagtrato sa kapwa. Kahit na sa mga tila hindi mahalaga o hindi kaaya-ayang nilalang ay nagdudulot ng magandang gantimpala. Ang darangan ay tulang pasalaysay ng mga Moro hinggil sa kabayanihan ng mga tao sa Maguindanao, mga kahangahangang gawain at kabayanihan at kagitingan ng mga mandirigmang Moro na hindi sukat paniwalaan. Maraming epiko ang darangan ng mga Muslim, ngunit 3 lamang kilalang kilala. Ito ang darangan, ito ang Indarapatra at Sulaiman, at ang Bidasari. Isasama na natin ang Daramoke Ababay bilang pang-4. Ang kwento na Bantugan ay tungkol sa isang haring madali na hari ng Bamburan at ang kanyang kapatid na si Prinsipe Bantugan ay kilala sa lakas at tapang na ikinainggit ng hari, kaya pinagbawalan itong makipag-usap sa sinuman. Dahil sa kalungkutan, umalis si Bantugan at namatay sa pintuan ng ibang kaharian. Isang loro ang nagbalita sa kanyang pagkakakilanlan kay Prinsesa Datimbang at sa kanyang kapatid na hari, pati na rin sa haring madali, ay nagbago ang damdamin at lumipad sa langit para bawiin ang kaluluwa ng kapatid na muling nabuhay. Nang malaman ng dating kaaway na si Hari Miskoyaw ang pagbabalik ni Bantugan, sumalakay ito sa bumbaran. Ngunit nabuhay na muli ang prinsipe at nagsimula ng laban. Nabilang man ang sandali, ay nakawala at nakapusa ang mga kaaway. Pagkatapos ng tagumpay, pinakasalan ni Bantugan ang kanyang katipan at umuwi sa bumbaran kung saan siya'y sinalubong na galak ni Haring Madali at nagkaroon ng bagong pagdiriwang hanggang sa kanyang buhay ay maging maligaya hanggang sa huli. Ang pangunahing aral sa kwentong Bantugan ay ang inggit at pagkakahati sa pagitan ng mga mahal mo sa buhay ay maaaring magdulot ng kalungkutan at panganib. Ngunit ang pagmamahal, pagpapatawad ay kayang ibalik ang kagalingan at pagkakaisa.
Itutuloy naman ni Ate Jennifer de la Cruz ang iba pang panitikan sa Mindanao.